Good morning guys. So, good morning, good afternoon, and good evening kung anong oras man ninyo to pinapanood. So, welcome po sa Rabbit Frost Airsoft. So, for today's video, we are going to do some upgrade sa one of my personal use na airsoft gas blowback pistol na yung BFC Glock 45. So, mag-upgrade tayo ng unit. So, ito, paring imbo, okay na tong unit mo. Kaya lang siya nasa lamesa. Ni-repair ko po ito. Ito ay sa tropa eh. So, itong unit na to is WEV technology na 7.0 Dragon High Kappa. Okay? So, okay na to. Paring imbo, pwede mo nang kunin to dito. So, ito yung unit na i-upgrade natin. So, ang una nating i-upgrade, ang una nating gagawin, ayan, nakikita nyo naman, G19 Fixed Tactical Outer Barrel for VFC Umarex. Yan. G19X, G19, Gen 4, G45. So, mag-upgrade tayo ng outer barrel ng unit natin. Ang main purpose ko kaya ko siya i-upgrade is bukod sa fixed outer barrel na siya para tumaas yung accuracy ko, is kasi pag bumili kayo ng Umarex BFC or kahit anong Umarex na brand, SRC, yan, GHK, hindi po threaded yung kanyang outer barrel. Wala kang mailalagay ditong suppressor or tracer unit. Okay? So, kaya ako bumili ng, ito kasi ay meron siyang thread. Ayan. So, pagkasa muna natin, pag kinasa, ibababa natin itong dalawang latch na to. Nakalimutan ko palang ibaba muna yung hop-up kasi dito yung adjustan ng hop-up ng BFC. Kasi hindi matatanggal to. Ayan, no, nakakapit siya hanggat hindi binababa yung hop-up. Okay, ayun. So, natanggal na natin to. So, hindi katulad sa ENC or sa WE. Hindi ko alam pala sa ENC pero parang ganito rin na magkadikit yung kanyang inner barrel at saka yung outer barrel niya. So, kasi sa WE, kusang natatanggal eh. Siya para siyang may kumakalso. Ayan o. So, kailangan natin siyang anuhin. Tungkabin. Sana hindi magasgasan yung hop-up chamber. Ayan na naman, may mga aso na naman. Kanina, ang tahimik. Pag nagbablog ako, may aso eh. Tanginang yan. Okay. So, natanggal na natin yung kanyang inner barrel at saka yung hop-up chamber. So, palitan natin siya ng fixed outer barrel para less recoil. Tapos, hindi siya gagalaw. And then, mataas yung accuracy ko. Tapos, ang main purpose ko is kailangan ko ng thread. Merong thread na barrel ito. Ito kasi although ito kasi maganda rin kasi nga meron siyang serial number. Dito sa wala na siyang serial number. Kaso ayan wala siyang thread. UTech na EFlex na red dot sight. So hindi ko na vlog kung paano ko to kinabit nung unang upgrade ko. Kasi na-excite ako masyado. Ayan. Thread doon. So, tingnan natin yung kanyang motion pag kinakasa. Ayun smooth na. Wala na siyang kumakalang. Kasi nakafix na yung kanyang
Ang next upgrade natin is itong ito. Quadra na Ace-Tech na tracer. So, lagi kong sinasabi sa mga video ko, Allen wrench. So, hindi muna natin babasahin yung manual. No? Kakabit muna natin siya. Kaya ito ang binili ko. Ito kasi ay dinesign para talaga sa pistol. At saka, kaya ito ang binili ko kasi sa lahat ng tracer unit, siya yung mukhang compensator. Lahat kasi ng tracer unit, mukha silang anong tawag doon? Mukha silang suppressor, mukha silang silencer. Itong tracer unit na to, ba't ba kinabit ko agad? Hindi ko pa pala ito kung anong niya. So ganito lang siya. Dadaan siya sa tracer, i-activate niya to para umilaw. So umiilaw tong bibis na to. So pag dumaan siya dito, pag ginamit ko siya sa madilim, makikita nyo yung bala ko, color green siya. Green kasi yung binili ko, meron itong red at blue. So green yung binili ko. So bukod sa umiilaw yung meron siyang muzzle effect, flash yung muzzle effect, nakakapag-activate siya ng tracer BBs. So iilaw siya. So yung mga ordinaryong BBs, hindi siya umiilaw pag dumadaan siya sa tracer unit. Kailangan may talagang tracer BBs para umilaw siya. So test natin to later, mamaya pag dilim, kung paano siya gumagana. So for the meantime, ikakabit ko lang siya. Tapos mamayang gabi, tsaka ko siya tetestingin. Tsaka pag-aaralan ko pa yung mga mode kung paano So ayun, nakabit ko na yung tracer unit, yung Ace-Tech na Quadra. So meron siyang butas doon. So yung meron kasamang grab screw yung Quadra, para dun pagka naikabit mo na siya, so medyo maluwag siya, so lalak mo siya ng grab screw para hindi siya umikot or lumuwag. Okay? So ang next upgrade natin is ito naman, yung X3000 Ultra na Surefire. Okay? So sa meron siyang kasamang charger. Kasi hindi siya built-in. So meron siyang, so pag i-charge mo siya siguro, parang kapatong silang ganyan. Yan, tapos ito ay okay, type A. Tapos ito yung backlight. Yun. So plus and minus. Iyot. Okay, sorry. Minus. Okay. So yun. So kabit natin, tingnan natin kung anong itsura niya. Nako, papasok kaya to, di ba nakaharang siya? Yung tick, nag-click na. So ayun. So meron na siyang tack light, tapos meron din siyang compensator na tracer. So ayun. So bali ang mangyayari, papadilimin ko lang mamayang mga hapon, saka ko siya gagamitin. So pumasok ako sa kwarto, nakita ko yung anak ko nagsa-cellphone, tapos patay yung ilaw. So madilim. So, hindi na ako makapaghintay. Tain-tain na ako. Hindi siya masyadong madilim, no? So, try lang natin muna yung flash effect nung muzzle
using regular BBs. Okay? Nakita nyo naman, ang lakas ng ilaw niya. Okay, try naman natin yung tracer BBs kung iilaw siyang color green. Okay? Glow babies. Yes, glowing BBs, baby. Ah, wala nang gas. So, ayun lang. Maraming salamat.